Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, Manila Times, of article published by Manila Times. Former Senate President Franklin Drilon questioned the intelligence community's failure to detect the surprise rally of the Iglesia ni Cristo that created monstrous traffic along EDSA on Wednesday. Sabi niya, billions were spent on intelligence funds. The public deserves intelligent results, not surprises. Yet, the police themselves admitted there was zero intelligence on this rally, despite billions in intelligence funds. Where did the intelligence funds go? If government agencies fail to detect, anticipate, or prepare for an event of this magnitude, then there is clearly a serious failure in intelligence. Agree ako nito. Agree. Basahin natin ang comments. Nomer Francisco, di nasaan ang intelligence ng Pangulo? Saan ginagamit? Paano ginagamit? Pinakamalaking confidential intelligence fund is ang Pangulo. Kaya ang sisihin nyo, not so much on the police. Mas maliit ang intelligence funds ng police. Ang Pangulo, bilyones ang kanyang confidential intelligence funds. Ano? So, pinag-iinitan ninyo, 125 million lang yung confidential funds ni BP Sara. 73 million lang yung may notice of disallowance. Ito ngayon, bilyones. Office of the President, AFP, PNP, other law enforcement agencies, hindi nyo man lang natunugan ang surprise rally. Tama. Agree ako kay ex-Senator, Senate President Franklin Drilon. There is total failure of intelligence. Kawawa naman yung mga kawawa yung mga motorista. Imagine nyo, kasama kayo doon sa motorista na naantala, I don't know how many hours. Kung may intelligence pa na agapan, hindi sana magkakaroon ng ganun. Lang, merong bakit hindi natunugan? Usually, ang Iglesia ni Cristo, yung mga ganyang rallies nila, announce in advance. Kaya lang, sinadya nila talaga nga i-surprise ang gobyerno. So, paano hindi nagkalat? Yan ang iniisip ko, grabing yung disiplina ng Iglesia ni Cristo. Bawat opisina ng gobyerno, mayroong Iglesia ni Cristo, member sa Iglesia. Bawat opisina, bawat sulok ng Pilipinas, pati buong mundo, nandyan ang Iglesia ni Cristo. Bakit wala man lang nakapagsabi na ganito, may rally? Wala. I believe, ang mga members, alam nila, kailang yung kanilang disiplina, yung loyalty nila, of course, una sa Diyos, ang loyalty nila. Pangalawa, loyalty sa kanilang leaders and their organization. Naintindihan nila, ako, opinion ko lang ito bakit ganyan ka dedicated ang mga Iglesia ni Cristo? Kasi yung laban, yung ipinaglalaban ni Senator Marcoleta is kapuri-puri. Hindi lang laban ito ni Senator Marcoleta, hindi laban ito ng Iglesia, laban ng mamamayang Pilipino na ninanakawan.
Kaya napakaganda yung statement ng Iglesia ni Cristo through their spokesperson, Brother Zabala. Hindi kami tutol sa accountability, transparency. Hindi kami tutol sa pagpatupad ng batas. Ang tinututulan namin ay ang selective na pagpapatupad sa batas. Agree ako nun. Selective justice ang nangyayari. Si Senator Marcoleta na wala man siyang kasalanan na ginawa maliban sa kanyang pag-iingay, pagngungulit na imbestigahan ang flood control scam sa pamamagitan ng Blue Ribbon. Yun ang kasalanan ni Marcoleta. Matatawag ba yun nga kasalanan? Dahil sa kanyang ginagawang ganon, iyon na. Naghanap ng butas, sampahan ng plunder na wala na may klarong basihan. Dahil yung pundong ginamit hindi galing sa gobyerno, hindi taxpayers money, private money yun. Sabi nila, nag-receive daw siya ng gift, donation. Campaign election, magkano ang donation na natanggap ng candidate BBM? Yung, 400 million ata galing kay Anton Lagdameo. Marami siyang natanggap na campaign donation. Tapos ang pinag-iinitan, ito lang, 75 million lang na. So, ako, nakikiisa ako sa laban ito ng Iglesia ni Cristo, laban ni Senator Marcoleta. At ngayon, dyan na yung rally, tuloy-tuloy na. Problema yung permit ngayong araw na ito, ibinigay na. Biglang binawi. Anong ibig sabihin nun? Lalo lang tumitibay ang spekulasyon ng karamihan na selective justice talaga ang ginagawa nito. So, laban lang mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo. Marami ang sumusuporta sa inyo, sambayan ng Pilipino, dahil ang labang ito is hindi lang laban ninyo, laban ng lahat na mamamayang Pilipino. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ni ang tabangan na mo gero. Mga karon. So muna ni ang gero nga ang gihatag. So mana ni ang gipatindog nga balay ni Kuya Aljon nga taga Lower Kalapat. Duyo kumangkot ita. Abiki. Og karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita nato nga nag-atop na gid sila sa ilang bag-o nga balay nga gipatindog. Mat kay sa Ginoo nga ug sa naghatag sa sin nga tao dagit sa mong balay. Ug unta magpadayon ni ang pagtabang. Nga mong pangwarta igo ra sa kaon wala na budget pang sin. Oo, so pila ni ka kuan bulan na nga gitaod ang inyong balay nga gipatindog? Wala na nagbulan. Duha kasi mana. So bago pa gid na atopan. Oh. Lagi. So unsa ra ang trabaho ni Kuya? Kuan ra kanang extra ra. Kung wala mo hire wala. So kuan lang gid ba? Labi na karon nga nagkamahal ang palaliton. So wala na gid ika-afford nga ipakapalit sa yero. So salamat kaayo.
salamat po.